Ayon sa Malacanang, nakita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kuhang ito ng CCTV at sinabi na hindi ito karapat-dapat. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado, si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado. Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng pag-alis umano sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Yan ay matapos ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30, makikita ang isang lalaki na nakabarong. Sinundan siya ng babaeng may bitbit na gamit. At sumunod ang isa pang lalaking naka-jacket at nakasombrero. 2:31 makikitang lumabas ang tatlo mula sa pinto ng Senate premise patungong parking area. At sa isa pang footage, nakitang sumakay ang mga ito sa puting Fortuner. Ang mga nasa CCTV, tinukoy ng DILG. The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na nakap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Dagdag pa ni Remulla, patungong Makati area ang naging direksyon ng puting sasakyan pero hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Una nang inamin ni Padilla na pagmamayari niya ang puting Fortuner. Pero sabi ni Remulla, ang DOJ na raw ang magdedetermina kung ituturing bang kasabwat si Padilla. Ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling na TRO ni De La Rosa. Mariinding itinanggi ni Remulla ang paratang ni Suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced umano ang mga CCTV footage na inilabas ng DILG. No, not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Ayon sa Malacanang, nakita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kuhang ito ng CCTV at sinabi na hindi ito karapat-dapat. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Natanong din ang palasyo sa naging apela ni De La Rosa sa Pangulo na huwag siyang isuko sa ICC. Giit ng Malacanang, ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. una nang binigyang diin ng DILG na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa na nangangahulugan na tinanggap ng Senado ang responsibilidad sa kustodiya nito. Kaya giit ng palasyo, yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado. Samantala, tiniyak din ng Malacanang na pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang gun-related incident sa Senado noong May 13 at tiniyak na hindi ito palalampasin ng administrasyon. Reaction niyo lang po from the palace side doon sa inilabas na TRO ng Supreme Court sa isinampa po ni Senator Bato. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng mga aring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida. So can you consider him now, ma'am, as fugitive since tumakas sa Senate? Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive. Ma'am Aplasca, yung statement lang po na splice daw po yung video na pinresent niyo. Ang naipresent po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin sa Senado. So kung ano pang ebidensya na meron sila, kakailanganin po yan ng DILG, ng DOJ at ng Ombudsman para makita natin ang buong katotohanan.
Yusek, we go by RA 9851, di ba po? So now that the TRO is denied, will we enforce the same measure as we did with the former president na we will surrender? Di ba po extradite or surrender po yun? Lahat ng operational matters ay ibibigay po natin kay Secretary Vida ng DOJ. Yusek, nung naipakita po kay Pangulo, specifically yung video nung pag-alis ni Senator Bato at saka kasama po si Senator Robin sa Senado, ano po yung reaction niya? Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Yusek, ano na-establish natin dun sa video na nakita magkasama si Bato at saka si Senator Robin? Ayon po mismo kay Secretary John Vic Rimulya, na ipakita po rito na kahit na nasa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila, at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado. Yusek, have you heard from the President himself regarding the decision of the SC decision, SC ruling about that? And I remember the President saying at that time na he specifically asked the NBI to not go to the Senate habang lalo't wala pang decision yung Supreme Court. But how would this decision ruling change everything? Sa ngayon po, muli, lahat po ng assessment ng hindi pag-issue ng TRO ay ipapaubaya natin mismo kay Secretary Vida. Ang sinabi po ng Pangulo na sinabi niyo po last meeting na magbabago po yung desisyon ng Pangulo na hindi na ipamumili po sa desisyon ng Pilipinas Suprema. Ngayon po, kailangan mo ba itaan sa court or i-enforce na natin po yung ICC na warrant? Ayon sa OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. So ngayon po, Yusek, ang hinihintay na lang po ay coordination with the PCTC, tama po ba? Muli, mga operational matters ay ipapaubaya po natin sa DOJ. Yusek, kung natatandaan natin, merong apela si Senator Bato, if I'm not mistaken, last week or more than a week ago, na umaapela siya kay Pangulo at may magagawa raw ang Pangulo para protektahan siya as a citizen. Siguro pinupunto niya yung pag-aresto sa kanya ng ICC. Meron ba talagang magagawa ang Pangulo dito? Ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. Thank you very much.